Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pagkwentuhan naman natin itong nangyari sa PhilHealth kung saan nahack yung kanilang website. Biruin nyo, nahack pa ang website ng PhilHealth natin. Bakit kaya ito tinatarget? Siguro dahil maraming pera ang PhilHealth. So dito malaman natin, pagkwentuhan natin to dito kasama si Banat Bay. Bakit? Ano nangyari dito sa PhilHealth? Ano-mano muna ang pagproseso ng benepisyo ng mga PhilHealth member? Yan ay matapos puntiryahin ang kanilang sistema ng ransomware attack. Ang ransomware ay isang uri ng malicious software na kayang makapag-block ng access sa computer system. Mawawala lang ito kapag nagbayad na ng ransom. $300,000 o 17 million peso. Grabe, no? Pati ba naman sa internet may kidnapping nagaganap? Isipin nyo, sa pati dito sa internet, talaga nga naman, meron pang ransom. Pambira, oo. Ang hinihingi ng Medusa Group na nasa likod umano ng cyber attack. Binigyan ng grupo ang PhilHealth ng 8 araw para magbayad ng ransom. Kung hindi, ilalabas daw nito sa publiko ang mga... Isipin nyo, ang dami-dami ng pera ng PhilHealth pero yung website nila, sabi nga nitong isa, yung website ng PhilHealth parang project lang ng high school student. Which is parang totoo kasi napag-usapan na yan dati. Diba? May mga government agency na nahack. Meron silang in-interview na dati dyan na isang IT expert na ang ginawang mga firewall ng mga ganyang website is parang parang padlock sa bahay na yung susi iniwan mo lang sa tapat ng pintuan. Ganun lang daw kadali pasukin ng mga website ng mga government agency natin. Sabi ng hacker na in-interview dati na napanood ko, ganun lang daw kadali. Wala daw kahirap-hirap pasukin tong website. So, kaya nga sinabi ni Banat Bay parang project nga lang daw ng high school ang gumawa ng website nitong PhilHealth na to na napakadaling pasukin. Walang kwenta. Tapos, ang banta nung ilalabas yung mga data na nakuha nila pag hindi nagbayad ng 17 million. Sure ba kayo dyan? Baka naman 16 million yan, yung utang. Anong utang? Ewan ko, basta may narinig ako. Mga nanakaw na impormasyon. $10,000 o higit kalahating milyong piso ang hinihingi sa kada isang araw na extension ng deadline. Pero giit ng PhilHealth, hindi sila magbabayad ng ransom. Sabi ng DICT, personal na impormasyon ng mga empleyado ng PhilHealth ang nakuha. Gayon din ang ilang dokumento at work files. Hindi daw... Alam mo, ito lang nakakatawa dito sa Pilipinas. Habang ang buong mundo, AI na pinag-uusapan. Ano naman nakakagulat ang AI, Pag talagang inaral mo yung AI, kasi yan ang, ewan ko ba, mahilig kong panuurin ngayon. As in, lahat, pati yung salita, pati lahat na andun. Baka gawa ka lang ng isang... Ang dali na nga gumawa ng video ngayon at saka mga reels. Gagamit ka lang ng AI. Kumpleto, nandun talaga lahat. Di ba? Tapos, habang ang buong mundo pinag-uusapan ng AI, sa atin, website pa rin. Kasi dito sa atin, ayaw nila mag-upgrade ng medyo mas mataas na quality ng ganyan. Kasi hindi sila feeling ko lang hindi sila makakapag-nakaw. Kaya pag nag-high-tech na yan, mahirapan na silang manipulahin yung sistema, yung pamamaraan nila medyo mahihirapan na makapagnakaw. Kaya iba dyan ayaw ng pagbabago talaga. Nakasanayan na nila yung ganyan, madali sila nakadiskarte dyan. Kaya ayaw nilang mag-improve or itaas yung antas ng mga website natin. 'Di ba? Kuha nyo ba? Parang tulad yan, yung pagbabayad sa mga huli-huli. Ayaw nila ng online payment. Bakit? Siyempre, yung nanguhuli, imbis na sa kanila mapunta, diretso na magbabayad na lang. Hindi tulad dati na, di ba, nung kailangan mo pumunta ng mga opisina pag may violation ka sa nahuli ka, di ba? So, pwede mo na aregluin antimano dun sa enforcer. Kung magkano yung dapat mong bayaran sa penalty mo, pwede mo na irekta dun sa enforcer o sino yung nakapanghuli sa'yo. Para hindi ka na maabala. Ngayon, nung ginawang online yung payment, di ba, mas napadali. So, nabawasan yung ganyang, yung aregluhan. Naiintindihan nyo ba? Parang, di ba, kung dati,
pwede mo erekta muna bayaran sa enforcer. Ngayon, pwede mo nang bayaran sa online na lang, di ba? So, ganun yung nagiging iniiwasan nila na magrektahan na lang ng pagbabayad. Kailangan dumaan sa kanila. Parang tanga lang, di ba? Isipin nyo yun, ha? Hindi na ako, I'm not totally happy pagdating sa AI kasi nakakatakot talaga eh. Ultimo ang tao pwedeng palitan yung sinabi niya sa AI. Talagang napaka nakakatakot. Pero at the same time, ganun naka-high-tech, ganun naka-high-tech ang buong mundo. Tayo, yung website natin, karamihan ng website ng pamahalaan, puro may bug. Di ba? Puro may mga kung ano-anong andaling ipasukin, andaling pabagsakin. Alam mo, diyan pa lang nakikita mo na kaagad yung senyalis ng korupsyon eh, 'di ba? Bakit ka mo senyalis ng korupsyon? Kasi laki-laki ng pampabili ng pampagawa ng website tapos ibinigay lang sa mga high school student. 'Di ba? 'Di ba tama sinabi ko sa inyo, ayaw ng pagbabago eh. Dahil mahihirapan na silang mag-adjust, mahihirapan silang makapagnakaw. So, yung corruption, nandun talaga. Talagang sinasadya nilang wag i-improve yung kalidad ng website. Diba? Mantakin mo. Binigyan ka ng, ito, gawa ka ng website. Ito, magandang Tapos kukuha ka lang ng pipitsugin para sa'yo yung kalahati. Diba? Hindi ko lang alam baka naman Baka kahit yung yung mga small time hacker kayang pasukin ng mga website ng government agency natin eh. Totoo 'yun. Kaya nga sinabi ko sa inyo, 'di ba? Sabi nga ng isang hacker na napanood ko before, para lang gumawa daw sila ng padlock. Pinadlock mo yung bahay mo, tapos yung susi iniwan mo lang sa tapat ng bahay. Ganun kadali daw buksan. Sabi nito, baka naman para ma-justify lang ang paghingi ng DICT ng confidential funds. Alam mo, sa totoo lang, baka, pwede. Pero hindi naman, kasi PhilHealth ito eh. Although, ang siguro, hiningan lang ng tulong ng PhilHealth ay hindi ICT. Okay? Pero gayon pa man, bakit ganon? Bakit ang laki-laki ng pera ng PhilHealth? Na alam mo yun, hindi mo naman pwedeng sabihin na lahat yun may pondo naman sila. Sana man lang i-secure. Basic yun eh. Di ba? Basic yun kasi yung website is like an office online. Di ba? Siyempre ang opisina mo basic, may pintuan. Nakakita kang opisinang walang pintuan? Basic yung opisina, may security guard. Di ba? Nakakita ng opisinang walang security guard, di ba? Pambihira. Yan, napaka-basic yan sa pagkakaroon ng website, especially if you are website ng isang government agency. Dapat talaga basic na meron talagang security. Eto nga, ewan ko ba itong PhilHealth? Baka naman sariling ransom ito. Alam nyo, pwede rin eh. Sinadya lang na i-hack ng, parang inside job na pinahack talaga yung website para patusin yung ransom na hinihingi. Medyo malaki yung hinihingi Tapos yung per day na penalty, malaki yun. So kung may kakuntsaba dyan sa loob ng PhilHealth, diba? Dahil napakadaling pasukin ng website ng mga government agency. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga small time hacker kayang pasukin yan. Talagang sinasadya nilang wag palakasin yung firewall ng mga website para, yan nga, tulad yan. Sabi nga, pwedeng nanghihingi lang ng additional budget para naman, mapagbigyan yung mga hinihingi nila. So, gumagawa ng isyong ganyan. So, ay nako, ano pa ba mga agency pwedeng iyak nitong mga hacker na to? So, yun lang po. Maraming salamat.